Hey, this is the Joshin family and welcome to our vlog. A day in my life as a ngarag mom. Happy blessed Monday mga Jai. Ayan, kita nyo naman natambakan ako ng mga trabaho. Share ko nga pala sa inyo yung ganap ko kahapon bago ko i-prank si Daddy. Isa-isa ko nga binuksan yung mga parcel ko at dito nga sa sofa cover na to nahilo ako sa kakatanggal kabit, Diyos ko. Hindi ko kasi ma-fit kung paano ko ba siya ilalagay ng tama. Akala ko tuloy maling size na yung binigay ni seller sa akin. Pasensya na mga Jai, wala talaga akong idea sa mga ganito. Lumaki kasi ako nang wala kaming sofa. At first time kong magkabit ng sofa cover. Ay nako, nakakapraneng, paano ba kasi to? Dito ko kasi isushoot mamaya yung prank na pinaplano ko para kay Daddy. Kaya kailangan ko talagang takpan yung kahihiyan ng sofa naming malapit nang bumigay. Imagine Jai, nagkakabit ako ng sofa cover dyan pero yung utak ko excited na sa prank. Dinagdagan pa ng sofa cover na to ang katituloy ng anit ko. But anyways, kita nyo naman masaya si Daddy sa gift ko at isa pa naging success yung prank ko. Hindi ko pa to nalalabhan, tsaka na lang kapag okay na yung panahon. Dito kasi sa amin, aaraw pero mamaya uulan. Kinalaunan, unti-unti ko nang nahuhulma. Pero napapaisip ako, bakit ako lang yung nai-stress dito? Kaya ayan, pinababa ko si Daddy para tulungan ako. At sa wakas, nakabit din mga Jai. Ay nako, ngayon pa talaga siya nakipagbardagulan, kita niya naka-on cam ako. And for today, kaming dalawa ni Bebo ang naiwan sa bahay kasi may pasok si Kuya Sayon at Daddy. Nilalambing ko nga dyan si Bebo dahil tinotopak na naman. Hinayaan ko na din muna siyang manood at maglaro dahil madami pa nga akong tatapusin. Inumpisahan ko sa pag-unbox ng gatas ni Bebo. Ubus na kasi yung laman ng storage niya. Kabugera si Berbrand, may pa-freebies na lunch bag. Anyways, iipunin ko yung mga ganitong freebies at ipamimigay ko yan sa Pasko. Tinabi ko muna yung mga gatas at mamaya na ako magsasalin kasi huhugasan ko pa yung mga storage. Pero bago yon, uunahin ko muna tong mga kalat dito sa lababo. Kanina pa kasi naiirita yung mata ko dahil ang daming hugasin, mga platong di na i-file. Yan nga yung mga kalat na naiwan ko kanina. 6:30 si Kuya Sayon at 6 o'clock naman si Daddy kaya medyo nakakangarag mag-prep ng baon nila. At syempre, mas uunahin kong ihatid si Kuya Sayon sa school kesa kilusin yung mga kalat dyan sa lababo. Nga lang, pag uwi ko, mas nakakapagod kasi yun yung bubungad sa akin. Tapos, pinaubos ko lang kay Bebo yung paborito niyang sopas. Dito, napapaisip na ako na need ko na talagang linisan yung buong bahay namin. At mahalagang mamanage ko yung oras ko kasi next week papasok na si Bebo. Kaya mas nakakangarag na pero deep inside, ako yung mas excited. Katatapos lang kumain ng Disney Princess, manood ka lang dyan at may tatapusin pa ako. Sinungkit ko na nga tong mga kinusutan ko nung isang araw at tinupi ka agad. Napapansin nyo ba yung payong na nakapatong sa lamesa? Nilagay ko yan dyan gawa ng tumutulo. Yung panahon kasi dito sa amin ngayon, napaka-plastic, uulan tapos biglang aaraw. Monday man o kahit na anong araw, madami talaga akong ginagawa. Kaya wag nyo na ako tanungin kung anong diet at sikreto ko kung bakit hindi ako nataba. At sadyang katawan na namin yan at wala sa lahi namin ang tabain. At isa pa doon, hindi ako sanay ng walang ginagawa or nakahilata lang maghapon. Kaya ikaw, kung nakahilata ka pa din dyan, aba, kilos na. Kidding aside, anyways, pinasok ko na nga tong lagayan ng bigas at lagayan ng snacks at 9:30 na magsasaing na ako. So, etong sinaing ko, iiwan ko lang na nakasalang dahil maya-maya bababa yung kapatid ko at siya na lang ang magpapatay. Sunod niyan, paiinumin ko na si Bebo ng vitamins niya at grabe, tumalikod lang ako, may kalat na kaagad. Kakaligpit ko lang yan kanina, Bebo, buhay toddler nga naman. Tapos, nagsindi na din ako ng katol dahil ang daming lamok. Ayan, muntik ko pang makalimutan iibabaw yung kaning bahaw. Tapos, pinaliguan ko na kagad si Bebo. Bago nga kami sumibat, pinadede ko muna si Bebo para naman may lakas siyang mangulit sa school. At may available 10 minutes pa ako para huminga.
Ay grabe, wala na talagang kakabog sa sarap ng fresh buko, lalo na yung malauhog. At itong coconut jelly, grabe, ang lakas makabusog. Kaya kung nagda-diet ka, mas okay ang coconut jelly kasi ilang oras kang busog at isa pa doon, napaka-healthy. Sinuot ko na tong pambaba ko kasi susunduin na namin si Kuya Sayon. Malapit na mag 10 o'clock at dapat nasa school na kami ng 10:20 kasi ang labas ni Kuya Sayon 10:30. Hindi ko nga maubos yung buko dahil sa singaw at bago kami umalis sinilip ko muna tong sinaing ko at paluto na siya. Tapos pinatay ko na yung TV at binunot yung electric fan at etong si Bebo nagmamadali talaga siya. Sabing saglit lang kasi natutuwa nga ako sa nabili kong sandal sa TikTok. Jai, di talaga ako makaget over sa nabili ko, ang ganda. Tapos, pagkasundo namin kay Kuya Sayon, ayan, akala mo supervisor ng school. 11 o'clock talaga yung uwian ni Kuya Sayon, napaaga lang dahil hindi siya kasama sa magre-remedial. Once again, this is the Joshin family. Be smart, be safe, love ya!